Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Sa malamig at tahimik na bayan ng Anshausen, Germany, isang kakaibang krimen na naganap noong October 25, 1984. Isang kaso ng papatuloy na misteryo hanggang sa ngayon. Ang biktima, si Gunther Stoll, isang 43 taong gulang na dating food engineer na tila may alam sa isang lihim, isang bagay na nagdulot ng matinding paranoia sa kanya. Sa loob ng maraming buwan, bago ang kanyang kamatayan, madalas siya nagsasabi sa kanyang asawa na may isang grupo ng mga tao na nagmamanman sa kanya. Mga taong gusto siyang saktan o patayin, ngunit wala siyang sinabi kung sino sila o baka siya natatakot. Hanggang sa isang gabi, isang pangyayari ang nagbago sa lahat. Noong gabing iyon, October 25, bandang alas 10 ng gabi, si Gunther ay nakapo sa kanyang bahay. Tahimik, tila malalim ang iniisip. Bigla, parang may naisip siyang mahalaga. Nagising siya mula sa kanyang pag-iisip at bumangon ng bigla. Sa isang praso ng papel, isinulat niyang mahiwagang salita, Yogtse. Sandali niyang pinagmasa ng papel at pagkatapos, pinundot niya ito. Bago pa man makapagtanong kanyang asawa, tumakbo siya palabas ng bahay at sumakay sa kanyang kotse. Walang paliwanag, walang paalam. Hindi alam ng kanyang asawa, huling beses niya na itong makikita ng buhay. Pagkatapos niya umalis ng bahay, tumalaw si Gunther sa isang pub sa Wilnsdorf. Isa itong bar na madalas niyang puntahan. Ngunit nang dumating siya, hindi siya umorder ng kahit ano. Sa halip, tumayo siya, naglakad-lakad at biglang bumagsak sa sahig. Saksi ang ibang mga bisita na makita nilang tila nawalan siya ng malay. Pero wala siyang sugat o namang injury. Pagkatapos ng ilang minuto, nagising siya at umalis agad. Ito ang huling beses na nakita siyang buhay. Ilang oras pagtapos niyang umalis sa pub, bandang alas 3 ng madaling araw, isang kakaibang eksena na tuklasan sa gilid ng isang kalsada sa A45 Autobahn, malapit sa Offenbach. May isang sasakyan na nakaparada sa bangketa, isang Volkswagen Golf. May bukas sa pinto at isang lalaki na duguan. Walang saplot at halos wala ng buhay. Si Gunther Stoll. May mga malalang sugat siya sa katawan. Tila sinadyang sagasaan at iwan sa daan. Ngunit ayon sa forensic experts, di siya tinamaan sa mismong kalsada. Ibig sabihin, dinala siya roon matapos siyang sagasaan sa ibang lugar. Habang siya'y naghihingalo, isang dumaan na truck driver ang nakakita sa kanya at agad na tumawag ng ambulansya. Habang hinihintay ang tulong, sinubukan ng driver na tanungin si Gunther kung ano ang nangyari at sino ang may gawa sa kanya. Sa kanyang huling hininga, nabanggit niyang isang mahiwagang pahayag. Ilang tao, nasa loob sila. Ngunit hindi niya sinabi kung sino sila at bago pa man siya makapagpaliwanag, pinawian siya ng buhay. Na magsimulang investigasyon, napakaraming tanong ang lumitaw. Ano ang ibig sabihin ng Yogtse? Sino ang mga taong tinutukoy ni Gunther? Bakit siya sinagasaan at bakit siya iniwan sa ibang lugar? Totoo bang may nagmamanman sa kanya? Maging ang salitang Yogtse ay isang malaking palaisipan. May mga nagsasabi na ito ay isang radio call sign, isang code o isang anagram. Ngunit wala sa mga ito na patunayan. Ayon sa mga forensic experts, posibleng may iba pang tao sa loob ng kanyang sasakyan noong gabing iyon. Mga taong maaaring kinalaman sa kanyang pagkamatay. Ngunit sino sila? At ano ang gusto nila kay Gunther? Sa kabila ng maraming taon ng pagsisiyasat, walang nahuling suspect. Sa kabila ng maraming teorya at pagsisikap ng mga polis, ang Yogtse case ay nanatiling isang misteryo. Halos 40 taon nang lumipas, ngunit walang sagot sa misteryosong pagkamatay ni Gunther Stoll. Ang huling salitang iniwan niya, ang cryptic na Yogtse at ang kakaibang paraan ng kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng tanong na walang kasagutan. Ano talaga ang nangyari kay Gunther Stoll nung gabing iyon? At sino ang mga taong tinutukoy niya? Hanggang ngayon, walang nakakaalam. Sa madilim na sulok ng kasaysayan, nanatili ang Yogtse case bilang sa pinaka hindi maipaliwanag na krimen na ika-20 siglo. At habang patuloy nating sinusubukang unawain ang kaso, isang bagay ang tiyak. Ang lihim na tinatakasan ni Gunther Stoll ay namatay kasama niya dahil hindi nalutas ang kaso. Maraming haka-hakang lumitaw. May ilang naniniwala na si Gunther ay may nalaman na mahalagang impormasyon marahil tungkol sa isang sekretong proyekto o pagkasabuatan sa gobyerno. May posibilidad din na may nakaaway siya sa nakaraan at ang pangyayari ay isang pagbabayad ng utang o pagigiganti.
Isa sa pinakakaibang teorya ay ang salitang Yogte ay isang cryptic message na may kaugnayan sa chemical compound na YOGTZE. Bagamat wala itong malinaw na koneksyon sa kaso, may iba naman nagsasabi na si Gunter ay maaaring may inintang sakit sa pag-iisip dahilan kung bakit siya paranoid. Ngunit kung ganoon nga, sino ang sumagasa sa kanya? Kung may sarili kayong teorya, i-comment niyo sa ibaba. Kung nagustuhan niyo naman ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng misteryo, pagkawala at hindi maipalawanag na pangyayari. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam.